months since yung last interview. Mga seryosong issue, walang takot na haharapin. Pakinggan ang mga storyang kukurot sa puso at damdamin. Mga nakakatuwang kwentong naghahatid ng ngiti at saya. Tuklasin ang katotohanan sa likod ng maiinit na kontrobersya. Ding araw, tapos bigla na siya ng, mahangos na siya. Hindi naman siya nakakulong na. You know what? Sobrang naiyak ako kanina. Positive. Positive na. O di syempre, nagtatatalon ako sa tuwa. Kinabahan ako kasi hindi ako sanay mag-audition ng mga ganun eh. Especially nasa Universal Studios kami. Kahit pa paano, medyo shock ka na, ano ba to, ganyan. Pero, kinakaya ko naman. Pagkamalan ako na lalaki, alam ko, pakakawalan ka na kasi babae. Hindi pa rin nila kinukuha yung bag ko. Talagang sapak lang ng sapak. Yung pala marami na palang ginagawa. Attention. Mga kapuso, talagang bongga ang chikahan natin dito sa S-Files ngayong hapon. At papanong hindi magiging bongga. Lahat ng pinakabago at may intriga na showbiz balita, aba, inipon-ipon na namin para sa inyo. Merong mga hahaplos sa puso ninyo. Wow, I like that. Mga mami, siguradong makaka-relate kayo dito. Take a walk. Mga babaeng biniyayaan ng ganda at angking talentong hindi mapantayan. Ang kanilang mga buhay na lubos na naging makulay dahil sa kanyang anak. Sobrang naiyak ako kanina. So proud of him. At sa kanyang magiging anak. Di syempre, nagtatatalon ako sa tuwa. Geneva Cruz at Don Zulueta, dalawang babaeng abot langit ang kasiyahang nadarama dahil sa pinakamagandang biyayang natanggap nila mula sa may kapal. Mga kwentong kukurot sa inyong puso, abangan! Eto na ang mas maintriga sa lahat ng maintrigang intriga. Sige nga. Mula sa mga kwento ng kaligayahan, malipat naman tayo sa istoryang hiwalayan. Oh no. Hirap sabihin. Si Karel at Dingdong umamin na sila. Itong dalawang showbiz couples naman ito, aamin kayang sila na watch and see. Ang pagsasama, may tamis at may saya. Pero sapat bang dahilan upang isuki ito dahil lang sa mga problema? Sa kapaitang pagdaraan ninyong dalawa. Si Armida Mulak, suko na nga ba sa pagkakalulong sa sugal ni Bong Alvarez? Rufa May Quintos at Rudy Hatfield, hindi na nga ba ganun kamahal ang isa't isa? Nagkakasawan lang ba o may third party na involved? Almira Mulak at Bong Alvarez, Rufa May Quintos at Rudy Hatfield, mga pagsasamang pagmamahalang hindi na nga ba maisasalba? Alamin mamaya. Eto, mas matindi itong kwento ko sa inyo. Pero natin below the belt, walang sulugan. Okay. Go. Ito, sigurado bukas, siguradong pag-uusapan natin ang gusto. O, kaso to. Kaso? Kaso? Na naman? Ako ba may kaso? Panoorin natin to. Babaeng singer na nakawan na ng pera pinagugulpi pa ng 4 na lalaki. At ang matinding napagkambalang parusang lalaki. Agad-agad pumunta sa pulis si babaeng singer at hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Ang maaksyong kwento nila, tutukan mo. Wow. Yan, ehemplo yan ng mga karumal-dumal at karimari-marim. Mga pangyayari. Happy ka na. Happy ka na. Akala ko, may kaso na naman ako. Okay ka. Pero eto, nako, marami nagtatanong ano nga bang nangyayari sa isa sa mga hinahangaan natin. Diba? Si Ate Guy, kamusta ba? Yung arraignment niya, kakatapos lang. Not guilty na, nag-plead siya. Nag-plead siya na not guilty at isipin niyo, yung courthouse punong-puno ng mga fans. Hindi siya kumanta. Hindi nga lang kumanta. Okay. Ang kinanta niya, not guilty. Kaya si Ate Guy, ano nga bang lagay? Nora Honor, pinagkaguluhan sa pagharap niya sa korte ng Los Angeles, California. Superstar pa rin ang naging turing kay Nora nang mag-plead siyang not guilty sa kasong drug possession sa Los Angeles Airport Courthouse. Umaga pa lang ng Huwebes, April 21, dinumog na ang labas ng korte ng supporters niya. Fans na nagmula pa sa iba-ibang parte ng Amerika. Karamihan ay nakasuot ng pro-Nora t-shirt at nagwawagayway ng banners. Hindi tuloy na iwasang mapahinto ang ilang mga empleyado ng nasabing courthouse. Lahat nagtataka kung sinong importanteng tao ang nasa loob. Nandun din ang ilang international media, kabilang ang Fox News, Associated Press at lokal na pahayagan ng Los Angeles. Sa loob naman ng courtroom, pinaligiran ng superstar ng iba pang arestado. Halos lahat umano'y tad-tad ng tattoo ang katawan at mga kalbo. Si Nora naman ay nakaitim na pantalon na ayon pa sa kanya ay hindi niya naplantya at puting pantaas.
3 minuto lang ang itinagal ng arraignment. Ang preliminary hearing niya ay sa May 26, 5 araw matapos ang 52nd birthday niya. Pagkalabas sa korte, ay pinagkagulan si Nora ng media at fans. Ipinabot niya ang pasasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Papasalamat lang ako sa lahat ng mga kababayan natin dito sa States at lalong-lalo na sa Pilipinas. Yung mga kababayan natin doon, lalong-lalo na yung mga fans na nagpasabi ng kanilang suporta hanggang ngayon. At sa lahat ng mga nag-i-email, sa lahat ng mga sumusulat, hindi lamang mga fans. Pinabulaanan din ni Nora ang isyung kasama niya ang nababalitang boyfriend na si John Rendez sa Los Angeles. Alam niyo mga kaibigan, ilang beses ko nasasabihin na hindi ko boyfriend si John, may sarili ng pamilya yung tao, ilang taon na hindi nakakapagtrabaho yung tao, na ipakita yung kanyang talent sa pagkanta, sa pag-compose, sa pag-rap, dahilan sa paninira ng ibang mga tao hanggang ngayon. Nakikiusap po ako na kung po pwede po sana na patahimikin na rin natin si John at ang kanyang pamilya. Sa ngayon ay malaya si Nora dahil nakapagbayad siya ng 10% ng bail sa halagang $1,000. Matapos ang hearing, nag-lunch si Nora kasama ang abogado at ibang Manila press. Kinabukasan ay bumalik si Nora sa San Francisco kung saan siya tumutuloy. Normal pa rin naman ang takbo ng buhay niya at nakakapag-workout pa umano siya. Tuloy pa rin ang mga nakaschedule na shows at concerts niya. Tiwala umano siya sa sistema ng hustisya sa Amerika at dalangin niya ang totoo at tama ang mananaig. Attention. Attention. Sa isang launch ng Shade sa The Loft Rockwell, Rockwell again kung saan walang tiyangge, ay na-sight ko si Dieter Ocampo na mag-isa, as in solo. And speaking of shades, naalala ko tuloy yung trip ko sa Annabella, Utah nung nagbakasyon ako sa rancho ni ating Melanie Marquez. Habang sinusukat ko ang pair of jeans na gift sa akin ni ating Melanie, I overheard her and her mother-in-law arguing. As in, nagtatalo sila kung ano ang pinagkaiba ng truck sa track. Dahil ang tawag ni ating sa truck ay track, as in railroad track, track and field, track record, off-track. Pero ang tinutukoy pala ni ating ay truck, as in truck ng basura, truck ng semento, at truck ng bumbero. Siyempre, uminit ang ulo ng biyana niyang Amerikana dahil baliktad na baliktad ang bigkas ni ating sa truck at track. Pero I miss nga her biyana she died na. And still speaking of ateng, nakita siya sa Divisoria one time na namimili before siya pumunta sa Mrs. Woman of the World. Just imagine Miss International, Most Beautiful Woman of the World, Supermodel of the World First Runner-Up, host ng showbiz trip sa Divisoria namimili. Namili lang ako kasi sa dami ho ng candidate sa Mrs. World 60 ho. Kailangan ko yun, medyo practical naman ho yung presyo sa pagbili ko ng mga gagamitin ko sa pangregalo ko sa kanila. Kaya naman napupunta ng Divisoria because I am a practical wise buyer. Bumili ho ako ng sinimay doon ng mga pambalot ho para presentable ho yung pagbibigay ko ng regalo sa lahat. Pero ating, alam mo na mahal kita, pero iba ang na-site ko na binibili mo. It was a small manicure kit, as in small and chipetic manicure kit. Tanong, para kaninong manicure kit? Sa patay na kuko na gugupitin mo sa kuko ng liwanag? At pangalawang tanong, how could you forget na manicure kit ang binili mo? I was there, how could you? Kaya nga bumili rin ako dahil bumili ka, di ba? At naggamit pa ang manicure kit ng pamanicure sina Mark Harris at General Mercado in time for their press conference for the movie Say That You Love Me. By the way, nakamanicure din sina Miss Wilma Galvante, ang SVP for Entertainment TV, Miss Marvin Arayata, ang VP for Entertainment TV, Miss Reggie Magno at Tita Annabel Rama nang manood kami ng concert ni Mamita as in Tita Pelita Corrales with John Hoven sa Club Mo na produce ni Kuya Germs. It was such a blessing for that evening. Parang yung blessing ng studio ni Regine Tolentino sa New Manila. Ikaw, may friend ka ba sa showbiz? This is Chana Chicadora. Alam mo bang greatest love ko si Joel Pira na teacher na ngayon sa University of Asia in the Pacific? Ibang klase talaga to si Chona, ang taray! At pasakalye pa lang ni Chona yan, pero matitindi na. Mamaya sa kanyang pagbabalik, mas maaaliw kayo sa mga chikang hatid niya. Kaya, dyan lang kayo! Mayor, anong sa'yo kay Chona? Type mo ba?
Ano kaya ang mararamdaman mo kung pagkatapos ng mahabang panahon to, paghihintay mo, ay nabiyayaan ka ng isang anak? Biglang malalaman mo na natupad ang iyong mga hinihiling. Maging kasing saya ka rin kaya ni Don Zulueta at ngayon ay nababalitang nagdadalang tao. Kung gaano kaligaya si Don ngayon, yan ang aalamin ni Goma. Watch and see. Don Zulueta nagdadalang tao na. Noong December 27, 1997, nasaksihan ng publiko ang pagpapakasal ni Don sa Davao businessman na si Anton Lagdameo. Mula noon ay lumayo na muna siya sa magulong mundo ng showbiz. Ginugulang oras para sa binubuong pamilya. Oh, children, we're just waiting for it to happen. Bahala na si Lord. Ngayon, matapos ang 7 taong paghihintay, sinagot na ang panalangin ni Don. 5 linggo na siyang nagdadalang tao. Kitang-kita kay Don ang pananabik, pero sa gitna ng kasiyahan, nangangamba rin umano si Don. Kamakailan lamang, nalaman niyang delikado ang kanyang pagbubuntis. Paano niya hinaharap ang magkahalong emosyong kaakibat ng pagbubuntis niyang ito? Okay mga kaibigan, excited kami na makausap ngayon si Miss Don Zulueta dahil sa magandang balitang ibibigay niya sa atin. And here she is right now, Miss Don Zulueta. Hi, Richard. How are you? I'm okay, and how are you? I'm good, thank you. Very happy. Thank you for the flowers. Alam mo, Don, first of all, we would like to congratulate you. Okay? And we are so happy finally you are pregnant. Oh yeah, you know how long I've been waiting for that, right? Paano mo nalaman na buntis ka? Well, alam niyo yan, nanggaling kami sa States ng asawa ko on vacation. The week that we arrived was already the week na mag-uumpisa ako ng taping. Alright. So yung week pa lang na yun, I felt tired, I felt fatigued and all of that. But I thought nothing of it. Akala ko, well, jet lag lang naman yan, natural, di ba? Ako kasi, ako regular eh. Okay. So, nung naramdaman ko na yun at nag-miss na ako nung time of the month ko, nag-check na ako kagad. And when you checked, lumabas na siya. Positive. Positive na. O di syempre, nagtatatalon ako sa tuwa. Did you tell Anton right away? Eh, syempre, di ba? So, syempre, happy-happy kami, pero nag-alala siya sa akin. Eh, syempre, kasi sabi niya, ano ba naman yan? Ngayon ka nagtatrabaho. Syempre, alam naman yung trabaho namin, mga artista, nagpupuyat kami. It will not be healthy for the pregnancy. So, he was concerned about that. So, to appease his mind, I spoke to our big boss, si Miss Wilma Galvante. I felt that our network, GMA, had to be the first to know. Okay. Diba? So, I told them about it because, you know, some schedules needed some ironing. And, you know, I'm so glad because they were very supportive. Are you having a difficult time Since I arrived. with your pregnancy? The pregnancy is a little difficult because... Is it delicate? No naman. Slightly. Okay. Yes, it is. Because we discovered just 2 weeks ago, I have an immune problem. It's the one crying and crying. You can just imagine, every time may bago na namang madiscover yung doktor, parang hindi ko talaga malaman kung matutuloy ba talaga ang pagbubuntis ko o hindi. I wanted to make sure na this pregnancy is really, you know, a pregnancy because it's happened to me once before that you know, nabuntis ako, in-announce ko kaagad sa pamilya namin, and then less than a week later, I miscarried, and that's so traumatic. How did your pregnancy change your relationship with Anton? You know, it's strange because it's brought us closer to each other. Yeah. In a way na ganun pala yun. Pagka may pinagdadaanan kayong, you know, paghihirap, konting tribulation, it brings the both of you closer because you end up, you know, you rely on each other eh, hindi ba? Umaasa kayo sa isa't isa to give each other strength and to pray. So it's been good. I'm glad. You have an estimated time when you're giving birth? Yeah, When? December 9. December 9? December 9? Sana nga daw maging December 8. Ba't December Because 8 I think ba? Immaculate Conception yun, di ba? December 8. What do you want, a boy or a girl? Ay, nako, beggars can't be choosers, no? Kahit na ano, basta healthy. Exactly. Di ba? Oo. Do you have a name ready for your baby, just in case boy or girl? I have several names, but... Sige, for a boy. Alam mo, wala pa ako naisip sa boy. Ang weird, no? Naisip ko yung sa girl. Anong pangalan sa girl? Baka pagtawanan ako, sabihin niyo corny. Hindi, okay naman. Iba-iba, Maria Chantal, I don't know, iba-iba. Bahala na, we'll see na lang. If ever, no? Yeah. Once you give birth and your baby's here already, will you ever give up your career for your baby? For the second time? Yeah. I would like to think, Richard, na I will continue working. Yep. Even, you know, when I'm raising a kid or children, you know. Dalhin ko siya sa set.
Di ba? Maglaro sila ni Juliana. O, di ba? Okay lang yun. You're so happy now, Don, and we're very happy to see you this way. I've been receiving so many texts and so many calls congratulating me. I just want you all to know that I am so thankful to all of you, also in S-Files, for giving me this kind of congratulatory interview. Thank you so much. It took you, what, 7 years for this pregnancy. What's your message for Anton? Well, hon, you know, now the time has come. Let's get prepared. Let's get ready for this. I think now God has, you know, seen that we're fit and we're already deserving of this. So let's really do the best that we can. And I'm very excited. We're gonna have children. Yeah, that's very nice. I want you to give a message to your baby in case mapanood niya to in the future. What's your message to your baby? Well, my child, boy or girl, hindi na namin pinili kung anong magiging gender mo, pero kami ng ama mo ay tuwan-tuwa na finally binigay ka na sa amin ng Diyos. And asahan mo na aalagaan ka namin. You're a treasured gift to us from God. When we thank God so much for bringing you into our lives. Well, thank you so much, Don. Congratulations to you. Thank you. You take care of your pregnancy. I will, thank you. And you take care of yourself. Thank you, okay? Don. We wish you all the best, Don. At sabi nga ni Goma, mag-ingat ka, please. Samantala, mga kapuso, siguradong bibilib kayo sa ganda at galing ng pagkakagawa nitong telefantasyang ito. Ano kaya ang mga misteryong bumabalot sa mahiwagang mundo ng Encantadia? Aba, akalain mo saksakan ng... Sobra naman nakakabitin yung teaser na yon. Kakakaringkot! Ayan, para lalo silang, di ba, maging in demand. Hindi lang sila, pati ako. Ako rin. Hinihintay ko na yan. Sobrang bitin ako. Kaya, eto, pakilala na natin ang ilan sa mga pangunahing karakter ng pinakabagong telefantasya ng GMA. Siyempre, kasama ko ang aking Mara na si Diana Zubiri, si Iza Calzado at si Paula Ravales. Of course. Ayan. Siyempre, tatanungin natin sa kanila, hindi lang sila mga big name stars sa Encantadia. Hindi pwedeng... Hindi lang pwedeng promo Oo, dito. walang promo. Dapat may Intriga. Simulan na natin itong Marco. Intriga nakakasira ng karir. Ako, wala akong intriga. Wala. Sila lang. Kay Diana Zubiri. Si Diana meron eh. Oo, si Diana meron. Kumakalat yung balita, ha, Diana? Kumakalat ang balita na nakipagsagutan ka daw, nakapagsigawan kay Direk Jeffrey Jutorian. Nakalimutan mo. Sa Bikini Open, dahil inabot kayo ng... So unlikely. What time? Ay, madaling araw na daw. Natatapos kasi ang shooting. Totoo ba yun? Totoo, madaling araw na natatapos yung shoot namin. Pero, hindi nga ako marunong eh. Nagalitan niya kami, pero hindi dahil dun sa late yung shooting. Hindi kami nag-away dahil dun. Pero, walang away. merong insidente na pinagalitan niya kami ni Francine. Pero naiintindihan mo naman yun? Oo, kasi kasalanan ko yun. Anong pinag-away? Ano yung kasalanan mo nun? Kwento mo. Magandang kwento yan. Hindi kasi pinapatalo niya kami sa pool. Pinapatalo? Hindi ako tumalon. Ang ginawa mo? Humakbang? Ha? Wala. Hindi ko naman alam na kailangan talagang tumalon. Lumalangoy ka ba? Hi, Direk, ha? Lumalangoy ka ba? Hi, Direk. Hindi, bati na. Okay na kami. Okay na. Sama kami kahapon. Ayun, naman pala. Lahat ng lukot ay natutuwid din. Na-plansya na. Yes. Ito naman kay Isa. Naku, bigat-bigat na intrigang to. Sobra. Kay Iza? Oo, kay Isa. Sa akin? Hindi, actually, si Don Zulueta. Konektado sa pregnancy ni Don Zulueta, ikaw daw ang pinaglili. Yun! Wow. Grabe intriga yun. Hindi, I'm so flattered. Diba? Ay, sana, sana wag ako antukin. Sabi nila, antukin daw kapag pinaglilihian. Hi, Miss Don. Hindi pa naman nangyayari yun? Oo, hindi pa naman. Hindi pa. Ito, pinakamabigat yata kay Polo. Ito pare ko, nako, tatanong ko sa'yo Siyempre, nagsama na kayo ng ex-girlfriend mo Wow. dito sa Encantadia. Dinumog yung email, yung mga vlog sa internet, tinatanong, anong chance na muling magkabalikan? Together again! Wala pa mas bagong kanta, Pia? Wala. Wala pa mas... Bago ba? Hindi, mas okay na magkaibigan muna kami ni Sunshine. Slow lang. Bakit? Alam mo, swak, pasok sa bangayan dahil, mo, maganda katawan mo ngayon, maganda katawan niya.
Hindi, sabi ko lang na in sync ba yung pag-iisip nila. So kung dati may mga problema sila na hindi sila magkasundo, naku, paano yung pag-iisip? Fitness buff na sila ngayon, tapos, di ba, mas mature na sila. Polo, what do you say? Hindi natin kasi masabi. Hanggat umikot ang mundo, hindi natin alam kung ano mangyayari, di ba? Pero, we're good friends. Wala naman nagsasara pala ng ng door. Oo, bukas pa nila mga bintana. Yes. Very good, very good. Very good. Maganda yung mga ano nila. Well, we are patiently awaiting the start of Encantadia. Yes. Impatiently. Wow, thank you so much. Ilabas nyo na. Thank you, Pia. Ayan, at dahil impatient na kayo, kapuso, kita-kita ho tayo sa April 30 sa Cebu. Yes. Dahil samahan nyo kami sa motorcade with the stars of Darna and Encantadia. Dami nun! Ay, meron pa. Ayan. Tutukan niya rin po ang... Hindi ko lang may gusto ka pa sabihin. Oo nga eh. Ang mall show sa SM Cebu sa darating na Sabado na po yan, April 30. At May 1 naman po ay may Grand Kapuso Fans Day kami sa Abellana Sports Complex. May 2 na po, abangan ninyo. Yes, May Kasama 2, po si Karel, Encantadia. Ding Dong, Sunshine Dizon, Miss Don Zulueta, and marami pa po. Siyempre si Goma nandun din. Of course. Yes, Daddy. Mr. Richard. Daddy. Correct. Kaya pag Thank you. practice ako na nila yung remote control eh. Oh, yun na yun. Wala nang lipatan. Thank you, Polo. Thank you so much. May 2 na po, abangan ninyo Encantadia mula po sa aming lahat. Heaven Arespa Cochaga, ng agaw ng eksena sa concert ni na Troy at Casey. Geneva Cruz, napaiyak dahil sa sobrang tuwa. Paano kung ikaw ang ina ni Heaven at makita mo siyang pinapalakpakan at hinahangaan sa entablado? Ano ang mararamdaman mo? Ito mismo ang nangyari noong nakaraang Miyerkules sa Ratsky, kung saan ay pinabilib ni Heaven ang mga tao nang magpakita ito ng galing sa pag-rap kasama ang ama-amahang si Casey. You Heaven. I love you, Daddy-o! You know what? Sobrang naiyak ako kanina. I'm so proud of him. He's very talented. He's very smart. Si Geneva, larawan ng isang inang ipinagmamalaki ang anak, at si Heaven ang kanyang munting anghel. Ilalahad na ang kwento nilang puno ng inspirasyon, live dito sa S-Files ngayong hapon. At kasama na po natin ngayong hapon itong napakasayang pamilyang ito, si Geneva Cruz, Casey Montero, and of course, Heaven, the star of the show. Let's start it! What? Let's get it started, yeah. Tanongin ko muna si Jen. Jen, you were just watching the video that we prepared. At natiri-eyed ka na naman. Ano ba talaga yung feeling na makita mo ang iyong anak na performing, everybody's clapping for him, naghihiyawan sila lahat, and he did so well. Anong pakiramdam sa proud it's mama? alright. Super sarap. Hindi ko ma-explain eh. Kasi, I mean, pag may nakikita ka mga batang kumakanta, oh, yung cute, ang galing naman niya, she's so talented. Pero pag anak mo na yung gumagawa ng ganun and people are going crazy over your son, so parang, sa akin parang, my gosh, you know, thank you, Lord, for my sons. I mean, kahit na siguro hindi siya talented or hindi siya ganito ka-cute, you know, mamahalin ko pa rin siya sa lahat ng nanay at tatay. Mga anak nila yung talagang maganda at pinakagwapo, diba? So I'm just really very proud of my son. Heaven, can I ask you, Mommy is so proud of you because of what you did. How did you feel while you were performing? Were you totally comfortable? Did you get nervous? I didn't get nervous, but I was really comfortable. Really? Yeah. And what can you say about Mommy being so proud of you? I think she deserves to be proud because my throat kind of hurt. You're the Is man. your what? Because I was chanting too loud. His throat kind of hurt. Casey, you were laughing a while ago when we showed the video. Yeah, because I didn't know what he did. I mean, I was there, but to see that is really funny. I want to know who put him up to it. Up to it, you? He likes that song, so Okay. I just decided might as well go ahead and do it. So you want to do a sample? You want? Yeah, can we hear a little bit of it live? Okay. So from I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I roll the best because I got it going on.
I'm a nice dude with some nice Feeling. dreams. See these ice cubes, See see these ice creams. A dribble bachelor, $1,000,000 boat. yeah. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide. Suicide. I can exercise you. This could be a physic. Cheat on your man, but that's how you get a hazy. Killer with a beat, I know killers in the street, but still to make you feel like chinchilla in the heat. Don't try to run up in my We got the whole studio bouncing around. They should think about, take a second. Matter of fact, Somebody stop Heaven. His favorite line. Must be little heaven see. Yeah. Alright! Jen, paano ba to? I think we have another performer in our midst. Papayagan mo naman siya if ever ituloy-tuloy niya tong career na to. He's doing pretty good in school. So, tapusin na yung pag-aaral niya. How do you feel about that, Heaven? School first before any showbiz ambitions. And what? School first. That's cool. And no girls muna. No girls. No girls muna. Books muna. Yeah. Don't give me a grandchild yet. Oh, no. Come on. Still young. 9. 9 years. Casey, how does it feel that Heaven looks up to you as his idol? Oh, that's really cool. I mean, he's like he's my little man. So, all I can do is just try to be a good role model for him, and hopefully he can turn out better than I did. Yeah, right, little dude. Cool. Okay, can we get a blue steel on 3? 1, 2, 3. Blue steals, 1, 2, 3. Oh no. Jen, does it feel like sometimes that medyo ikaw na yung out of place dito sa dalawang to? Hindi, sobra. Ako lang yung taga-take ng picture tsaka ng video camera. Ako lang yung yun lang yung papel ko. Wala ako palagi sa camera. Ako yung taga-kuha. Ikaw yung camera woman nila to take their pictures. Jen, you raised Heaven practically all by yourself all these years, no? Not really. I met Casey when I was only 22. Heaven was only 2 years old. Yeah. So, pareho kami nag-raise kay Heaven. Nasabay na kami. So, I mean, I thank the Lord for him because mahirap yata sa isang bata yung walang tinitingal lang. I mean, of course, you know, hanggang ngayon, syempre si Paco naman is still in the picture because siya daddy rin siya ni Heaven, di ba? Pero sinasabi ko lang, napakahirap sigurong palakihin yung isang anak na lalaki na walang tinitingal lang lalaking, ano mo yun? Father figure. Yeah, father figure. Case, was it difficult at all to, I don't know, downshift maybe or just slide into that father figure position? Not really. For some reason, I just Knew what to Heaven. do? I guess so. I'm just happy that they adopted me. Oh, that's a really nice way of putting it. Yeah. You guys are so sweet. Heaven, you want to say anything to Daddy-O over here? How come you call him Daddy-O anyway? Where'd that come from? Because he always raps and he told me to call him Daddy-O. You want to say anything to him at this point? Thank him for teaching you how to rap and all that? Daddy-O, thank you for teaching me how to rap all my parts in the song. And I love you. Okay, you're very creative. Are you going to be performing anytime soon again, or? If he tells me to. I'm also his manager. How about me? You're accepting bookings, Yes. huh? So if you guys would like to book Heaven for anything, just go ahead and get a hold of us. Excuse me. Oh, sorry. School first. so. School first. Jen, message to Casey and Heaven. Heaven, I love you. You are my life. Thank you. Ito nga yung sinasabi ko, siguro lahat ng nanay may pagpatayan para sa mga anak nila. So, di bali na ako magutom. Basta nakakain yung anak ko. So, I'm sorry, ninyak ako. So, You guys are so sweet, God has Casey. been good. Babe, thank you. I don't know, hindi ko alam kung ano yung mga gandang bagay na nagawa ko sa buhay ko. Na, I don't think I deserve you. God is good. I'm gonna Thank cry you. na rin. Thank you, Jen. Casey, we're not gonna get you off the hook. You gotta say something to Heaven and Jen here. I feel Join the the same. club. I feel The the same. teary-eyed club.
No, I mean, I'm so lucky that they accepted me in their life, and I mean, we've had our ups and downs, but everything is on the up now, and I can't see myself with anybody else but you. And Heaven, you keep on looking out after your mom, and you look after me, and make sure that we're always good, okay? No bad words. No drinking either. Okay. Only you. Hala, kala mo ikaw na nag-uutos, ha? Meron din siya. Maraming salamat sa inyong tatlo. Thank you so much for coming by. Thank you for making me cry. What a very heartwarming story you guys have. Look at them. Thank you. Okay, thank you, Casey, Heaven, Jen. Thank you. I'm like your #1 fan now. Your family's #1 fan. Ngayon naman, Paolo, teary-eyed ka na rin. Mga kapuso, kasulukuyang bumabaha po dito sa studio. Umiiyak po mga tao dahil sa tuwa, dahil sa ligaya, sa nakita nila Casey, Heaven, and Geneva. Keep it up. Yan ang mga dapat tularan talaga. Kanyang mga pagsasama. Okay. Eto, exciting to. Ang birthday party ni Angel Locsin, meron daw malaking sorpresa para sa ating Darna. Mamaya-maya lang makikita niyan sa Showbiz Heller, kaya dapat yung abangan sa pagbabalik ng S-Files. Attention. Attention. Si Alex Crisano, kakasuhan nga ba ng illegal possession of firearms? At si Ethel Buba, handa pa rin kayang suportahan si Alex sa kanyang mga problema? Panoorin natin to. Alex Crisano, inaresto dahil sa illegal possession of firearms. Noong Huwebes, April 21, alas 9:30 ng gabi, inimbitahan ni Alex Crisano si Dino Amerol, isang vendor ng pirated DVDs na pumasok sa kanyang itim na Ford Expedition para doon siya mamili at pumili ng paninda nito. Kasi in the back of the truck, yung pumasok yung guy. Tapos, when he came back, he had a bag. I was saying, you know, why did he bring a bag? But I was saying he probably has more CDs to show me, more DVDs. Yeah, but when he left, my mind snapped right away to be like, oh, let me check. All of a sudden, yung kapatid si Ethel, wala na. Sa takot ni Alex, bumaba ito ng sasakyan para kausapin si Dino Amerol tungkol sa nawawala niyang baril. Ngunit laking gulat na lang ni Alex nang matagpuan niyang si Amerol, wala na ang bag na dala nito. I told him, pare, ikaw sa likod sa kotse. You're the only one. But I gave him, you know, the benefit of the doubt of talking to him nicely. And syempre, you know, deny. At dahil wala naman siya makuhang impormasyon kay Amerol, umalis na lang si Alex. Pabalik na siya ng kanyang bahay nang may makita siyang mga pulis. The cops didn't pull me over and catch a gun on me. I told them I'm a victim of a stolen thing from my car. And they were like, what is that? I said, listen, you know, brother, you know, it's just for my protection. Someone took it. I'm just telling you because I have a license. Alas 2 ng madaling araw ay nahuli si Amerol. Ngunit nang dumating sa presinto si Alex para bawiin ang kanyang nanakaw na baril, walang maipakitang lisensya ang dating basketballista. Dahilan para tumakbo ito sa kanyang bahay para hanapin ang kanyang lisensya. Kanina madaling araw, tapos bigla na siya mahangos na siya. Sabi niya ganun, babe, where's my license? Ako din wala din sa isip ko eh. Sabi ko ganun, andun sa kasi nililipad kami, di ba, sa mga box na. Tapos sabi ko, ay, oo nga, we didn't get it yet sa Campo Cramic. Kaya nang malaman ng mga pulis na wala kay Alex ang sinasabi niyang lisensya niya, minabuti na lang nila na dalhin muna si Alex sa presinto at doon sila naghintay sa pagbubukas ng krami. Hindi siya pinapakawalan, standby lang. Hindi naman siya nakakulong na naka-standby lang. Para hintayin nilang magbukas yung krami. Para i-verify nga yung license. Yeah, so I got my license and then, you know, talked to the police officer, talked to the chief. You know, I just said, pare, you know, I'm the victim, bakit ako, you know. And then he says, pare, you're clear now. You stayed here just to show us that you have nothing to hide. At sa karanasang ito, may natutunan ang basketballista. I want to start doing a little bit things right, you know, because my girlfriend and my 2 kids are with me now. I'm really happy right now. And they say always when you're happy, the worst things come. Ruva May Quinto at Rudy Hatfield nagkakalubuan nga ba?
Linggo, April 17 nang lumabas ang balitang problemado daw ang love life ni Ruby May ngayon. Dahil ba sa problema ni Rudy sa kanyang citizenship? Well, hindi naman. Well, syempre kahit papaano medyo shock ka na ano ba to, ganyan. Pero kinakaya ko naman. Matagal na pinagsamahan namin para sa mga ganong bagay lang, di ba? Magkakaroon ng problema. Hindi dahil doon. Balitang hindi na nakakapag-usap ang magkasintahan. Mga 1 week pa lang naman. Pero nagtitext naman. So, yun. Hindi pa naman kami wala eh. Kumbaga, medyo hindi ko pa lang siya, yun nga, siguro busy din. Tapos busy din siya. Kaya hindi kami pa nakakapag-usap. Pero wala namang serious na kaganapan sa panahon ngayon. Noon, nasabi ni Rupa May na kaya niyang iwan ang showbiz para kay Rudy. Pero ngayon ay mukhang nabago na ito. Sa panahon ngayon kasi, madami pa akong commitments dito sa Pilipinas. May mga contracts akong kailangan tapusin, ganyan. So kung mangyayari yun, hindi pa ngayon. Pero sana, di ba? Sana, isang salita nagpapahayag ng walang kasiguruhan. Nagpapahiwatig kaya ito na wala ring kasiguruhan ang pupuntahan ng relasyong Rufa May Quinto at Rudy Hartfield. Hindi ko pa rin alam. Basta, yung tungkol sa kanya, hangin, gano'n. Yun lang ang term. Bago, di ba? Mga mare, kung mister nyo nahihilig sa sugal, ano kayang hakbang ang gagawin ninyo? Gayahin nyo kaya ang naging move ni Almira Mulak na nakipaghiwalay na daw sa basketballista ring si Bong Alvarez. Gaano kaya katotoo na hiwalay na nga ang dalawa? Eto po, alamin natin. Bong Alvarez at Almira Mulak. Hiwalay na, April 21, 2005. Ang pagkasira ng relasyon ng dalawa ang bumanderang headline sa tabloid. Tinuturong dahilan, pagkalulong ni Bong sa pagsusugal sa kasino. Si Bong, hindi nagkakasino yun, hindi marunong magsugal yun. Kinagabihan, nagpaalam daw si Bong sa kanyang coach at matalik nilang kaibigan na siya'y di makakapaglaro sa koponan ng Parañaque Jets laban sa Laguna Spring. Dahil may aayusin di umano siyang problema sa kanyang pamilya. Nandun si Almira sa bahay niya. Di sana hindi nagpaalam sa akin na aalis siya. Actually, nagpaalam siyang aalis, pupuntang Taiwan. Dahil sa isyung matagal na raw nagtitiis si Almira sa kalokohan ng kanyang asawa, maging matalik nilang kaibigan ay hindi makapaniwala sa balita. Hindi ko alam bakit may mga lumalabas na ganyang istorya eh. Pero magkasama-sama lang kami. Actually, si Almira kasama pa namin isang araw eh. Ayun, tawa ng tawa din. Taka nga siya, marami mga tumatawag sa kanila, gusto sa interview. Sabi niya, bakit ako i-interview? Anong meron? Huwag ho kayong mag-imbento ng istorya kasi kawawa naman yung mag-asawa. Masaya silang nagsasama pagkatapos paghihiwalayin nyo. Mga ka-Heller, birthday ngayon ni Darna! Wow! Yeah! I'm sure interesado kayo kung paano mag-celebrate si Angel at lalo na kung sino-sino yung mga nagpunta. Kaya tara na, samahan nyo kaming silipin ang mga mangyayari sa karawan ng ating paboritong pantaseryeng bida! Yeah! Tara! Let's go! Let's go! Happy birthday, Angel! Happy birthday! Angel, ito, unang tanong. Ano ang pakiramdam mo kasi halos lahat ng mga kaibigan mo nandito, mga kapuso, mga kasama sa GMA, nakikiselebrate para sa iyo. Napaka-importanting araw ang iyong karawan. Siyempre, anak naman eh. Siyempre, happy ako sa nagpapasalamat mo kasi yung mga taong pumunta dito, marami talaga silang ginagawa, sobrang busy yan. Kayo, dito kayo, nagpapasalamat lang talaga ako na may mga bumisita dito, mga nakita, nag-effort para ma-surprise ako. Yes. Ano ang iyong birthday wish? Yes. Ako, ano ba? Birthday wish? World peace! World peace! Hindi, wag. Good health na lang. Para sa akin, sa family. Importante yun. Ngayon, kailangan ko talaga kasi alasin na tayo na kailangan good health. Ano pa ma-expect namin ng Angel of You? Ma-expect? Ano ba? Wala kayong ma-expect. Kailangan ka bang babaguhin sa sarili mo na 29 na ako, kailangan na... Hindi naman. Jeremy, ako kung ipasa yung edad mo sa akin. Ay. O hindi, ano ba? Siguro yung
susubukan ko, mas maging mabuti yung ginagawa kong trabaho, mas gagalingan. Pansin ko kanina, parang ang saya-saya mo. Bukod sa blessings na natanggap niya, di ba? Masaya talaga ako. Bakit? Bakit masaya si Miss Angel Locsin? Meron bang special someone? Masaya talaga ako ngayon. May special someone? Sabay-sabay kasi silang dumating ni Oyo, di ba? So ano yan, kayo na ba? Ba't kaya ka makatingin sa akin? Alex! Kasi alam mo yung sagot! Ano, ay kayo na ba? Alam mo naman eh. Kasi napansin namin kayo na magkasama kayo dumating dito sa surprise party mo. Saan mo kayo galing? Bakit kayo Noche magkasama? mi ng concert, Ng? Jarul. Birthday gift ba niya sa'yo yan? Sabi niya hindi daw eh. Ay, ba pa? Oo. Ay, kaarawan mo naman ngayon, Miss Angel Locsin. Ano gagawin natin? Pwede bang pahinga ka muna bilang Darna? Pwede ko bang mahiram muna yung bato? At ako na yung Darna? Sige, pero sa isang kondisyon. mo, ha? Anong kondisyon? Pag sorry mo sa akin, pagkasan mo, ha? Oo naman. Ano yung bato? Teka lang. Ayan. Ingatan mo yan, ha? Naku, itago mo yan sa akin, Terry, pag naagaw ka yan, patay na ang karir ng Darna. Ano po, Valentina? Lalagot ka ulit naman. Miss Angel, thank you, Gamitin ko muna to, ha? Okay, galingan mo, ha? Opo. Sige, paano? Sige. Bye-bye. Ingat. Bye. Anong ba to? Mike, I am not guilty! Miss Angel, Kailangan, may mga bisita kasi ako sa loob eh. Kayo na muna, Alex. Ha? Kayo muna bahala sa kanya, ha? Inuuli ako eh. Boss, ingatan mo yan, ha? Ano nangyayari? Anong kaguluhan nito? Inuuli niya ako. Inuuli ka niya? Kaya mo lang. Sige. Sige. Dali mo sa presento! Dali mo sa presento! Saan ba ako nadalhin? Darna! Darna! Sobrang katuwaan. Lahat andito lang sa Showbiz Hello! Ang mag-amang Richard at Eddie Gutierrez nag-audition sa Hollywood. Wow! Kamakailan sa pagbisita ni Richard sa Los Angeles para magpahinga, nagtrabaho pa rin siya. Pumunta siya sa Universal Studios at doon nag-audition. Kamusta naman kaya ang ginawa ng mag-ama? Ito po. Offer lang sa amin ng dad ko. Kaming dalawa ng dad ko yung nag-audition. Okay naman. Kinabahan ako kasi hindi ako sanay mag-audition ng mga ganun eh. Especially nasa Universal Studios kami. Tapos Amerikanong director, Amerikanong producer, nandun pinapanood kami. Pero kinabahan ako, pero at the same time, okay na experience for me kasi, di ba, na-meet ko yung mga directors doon, tsaka producers. I'm not expecting anything. Right now, I'm just going with the flow. Kung anong blessing ang dumating, tatanggapin ko na lang. Sharon Cuneta, proud na maraming suitor si Casey Concepcion. Nang dalawin nga ng megastar kanyang anak sa Paris, kamakailan ay proud na proud daw ang mega mommy dahil sa maraming matang nakasunod sa anak. Gaano nga ba kasaya ang megastar? Panoorin natin. Siyempre, nanay ako. Wala akong gagawin kundi purihin ang anak ko, nakakahiya naman. Pero totoo eh. Pag nandun siya, pinagtitinginan siya. Pag naglalakad kami, siyempre, proud naman ako. She's enjoying dating. She's enjoying meeting many people. I think si Casey is the type na pipilitin ko pang mag-asawa eh. Because she knows there's a whole world out there. Ang dami niyang gustong gawin. So it's not really a priority to her. O kayo naman dyan, sigurado ba kayong hindi maiintriga ang mga lovers ninyo? Tulad na nasa chika ni Chon at chika Dora. Watch this. Close ako sa maraming tao. Why not? Kesa naman wala akong friends tulad ng iba dyan. Tulad na lang nitong close friend ko nung elementary na girl ding tulad ko ay may naging childhood jowa na nuknukan ng gwapo. At ang childhood jowa niya nang naging 14 years old ay naging call boy. Crayola to the max ang friend ko dahil inagaw ng sex trade industry ang papa niya. But that is not my showbiz chika. Etong si childhood jowa turned call boy ay nagkaroon ng benefactor na may hobby na mag-collect ng pictures ng mga jowa niyang nakahubad. As in, hubot-hubad. At ang benefactor na ito ay isang doctor na kung tawagin ni childhood jowa turned call boy ay Doc. Ang punchline, mag-high school pa lang ako noong early 80s nang maside ko mismo with my own two eyes ang album ni Doc na naitakas ni childhood jowa turned call boy. And interesting for me was this mestizo boylet na well-endowed dahil kahabaan ang legs niya. And therefore, kahabaan ang
feet niya. And of course, the mestizo boy, it was totally hubot-hubad. Tanong, sino sa kanilang tatlo ang naging major showbiz personality na pumasok rin sa politika? A. Si Childhood Joe na naging callboy. B. Si benefactor na doctor na kung tawagin ay doc. O C. Si mestizo boylet na mahaba ang kung ano-ano. Hindi ko i-confirm kung sino ang nasa album na yon. Kung type mo, magkita na lang tayo sa Gateway Mall dahil madalas kami doon ng friends ko. O hanapin mo ang close friend ko since elementary na si Marsha na may anak na ngayon. At syempre, ninang ako ng anak niya. Babaeng singer, ninakawan na pinaggugulpi pa ng 4 na hold-upper dahil napagkamalang lalaki. Miyerkules, April 13, pauwi galing sa Baclaran babaeng singer nang hold-upin siya ng 4 na lalaki at paggugulpihin. Ayon sa singer, napagkamalan daw siyang lalaki ng mga hold-upper, kaya nung tinangka niyang pumalag, tinuluyan siyang pinagsusuntok ng mga ito. Bukod sa mga suntok na natanggap niya, natangay din ng mga hold-upper ang susi niya sa bahay, calling card at 5,000 piso. Sino ang singer na hinold up at nabugbog dahil napagkamalang lalaki? Diane Villavicencio o mas kilala sa industriya bilang Lady Diane. Ang singer na napagsamantalaan ng mga hold-upper. 1991 nang unang sumabak sa pagkanta si Lady Diane sa pa-contest ng Itbulaga na Yo Check Check Yo. Dahil sa angking talento, sa taong ding yon ay gumawa siya ng album under Octo Arts. Sasasadam ang pagkantang pinasikat at nagpasikat kay Lady Diane. 1993, matapos ng kanyang kontrata sa Octo Arts, ay tumigil sa pagkanta si Lady Diane at piniling bumalik na lamang sa pag-aaral. Ngayon, umaasa si Lady Diane na matunton at mahuli ang mga lalaking bumugbog sa kanya. Pero sa ngayon, mukhang malabo pa ito. Ito nga po, pinapalo po ng mga aming operatiba. Paghuli po ng tao, may oras lang po tayo eh. Pwede po natin siyang imbitahan. Pero kung magre-resist siya, wala po tayo magagawa. Di bali po kung ano po, paalamin na lang po namin kung sino yung suspect at para mapailan po ng kaukulang kaso. Yun lang po ang magagawa po namin ngayon. Ang buong kwento at iba pang saloobin ng taong napagsamantalaan at napagkamalang lalaki, Lady Diane, dito lang sa S-Files. Mga kaibigan, naalala ko ang kanyang kinanta at sikat na sikat sa mga bata ito, yung Sasasadam. Mga kaibigan, Lady Diane. Lady Diane, gandang gabi sa'yo. Gandang gabi sa inyo lahat. Alam mo, may tanong ako kagad, ano? Kasi gusto talagang malaman namin to. Alin ang mas masakit? Yung nabugbog ka o napagkamalang kang lalaki? Pero bago sagutin yan, babalik po ang S-Files. Attention. Attention. Kanina po may hanging question tayo, ika nga sa mga iba. Masunog ay manakawa ka na, huwag ka lang masunugan. This time, ano nga bang mas masakit? Nabugbog ka o napagkamalang kang lalaki? Lady Diane, pakisagot nga yan, please. Siyempre tayo, maski yung iba, yung advice ng iba, ibigay mo na yung gamit mo, huwag ka lang masaktan. So, ako, siyempre, yun din ang aking thinking. Pero that time, nalaman ko na yung modus operandi nila is iba talaga pagdating sa lalaki. Or, baka napagkamalan akong informer because nung una ako nagdaan doon, tinitingnan ko sila bakit nasa harapan ng simbahan, nagtitinda pa sila ng pornographic VCDs. Yung magandang next question ko eh. Ikwento mo nga po, paano nangyari yung umpisang-umpisa, paano nangyari nabugbog ka at anong ginagawa mo ron? Yes, yung lane papuntang south, dumaan ako doon. Yung natatakpan ng grills before makaakyat ka ng hagdanan ng overpass ng Baclaran. Yes. So, doon nakita ko, bakit may mga TV pa na maliliit? Ang tatapang naman ng mga loob nito. Kabastusan, pinapanood pa doon. Tapos siguro nagtitinginan sila, pati sa akin, kasi napasilip akong gano'n, sinilip ko talaga sila. Ito sa harapan ng simbahan, ba't ganito to? Hindi na nawala. So, pero nabalitaan ko, lagi naman daw ng re-raid. They think na yung factory yata, meron din doon. Hindi pa nare-raid. Ito ba yung nasabi mo kaninang pornographic materials? Yes. VCDs. Meron pa mga mukha ng mga artista. So, sabi kong gano'n, bakit ganyan? Pero kinutuban ako na tinitingnan din nila ako. Siguro akala nila, informer ako. So, nung pagbalik ko, ayun na, may 2 tao na amoy ko, medyo amoy alak ka. Pero tinignan ko kung gigewang-gewang, hindi pa to lasing, hindi pa to gagawa ng gulo. So,
may respeto ko. Dadaan, makikiraan nga ho. Pagdaan sa akin, inipit ako ng isa, hindi ako makaalis ng gano'n. Tapos may isang sumulpot na galing dun sa may mga vendors. Sa likod, hindi sila kumukuha ng gamit. Kailangan manakit muna sila, mawalan ka ng malay. So, pag-ipit nila sa akin, biglang may isang sumuntok sa ulo ko, nahilo akong gano'n, tapos inaalis ko yung hilo ko. Siyempre, ayoko mawala ng malay, baka anong gawin nila sa akin. Tapos napatingin pa akong gano'n, habang inaalis ko yung hilo ko, tumingin ako sa kanila para makakita ko kaagad yung mukha. Kung makaalis ako doon, pulis kaagad. Tapos sabi nila, uy, nakatingin, sabing gano'n. Tapos sabi ko, hindi ako makatakbo, pero tatakbo na ako, kaya lang napasapak ako para lumayo sila. Teka muna, nung tumingin ka sa kanila, binuntal ka ulit? Hindi, pero parang nagulat sila kasi hindi ako tumumba. Saan mo nakakuha ngayon itong sa mata mo? Ano mga baba mong konti? Yan, bakit nakatakip ngayon yan? At tinamaan ka ba? Siyempre, meron akong prosthesis eye, artificial eye. So, pag suntok nila, iniiwas ko, pero natamaan nila. So, nagdugo yung loob, tapos yung ilong. Bali, ayun nga, nung kikwento ko, tutuloy ko, yung paghila nila sa akin, kasi patakbo na ako kasi pinaliyo ko lang naman sila, kaya ako sumapak pag nahila nila ako ulit, nag-cover ngayon ako, sa ulo nila ako pinagtitira. So, tinitake ko yun, sabi ko, hindi ko na yata kaya, ayaw nila ako tigilan. So, nakita ko, sakit-sakit. Tsaka sarap na sarap sila sa panununtok. Parang yung pala, marami na silang ginanon. Feeling mo ba nun nung sinasaktan kanila na pagkamalang lalaki ka? I think so, kasi lumaban ako. Yun. So, kailangan saktan kanila muna bago kanila nakawan. Informer na, tas lalaki pa. Palagay mo kung sakaling babae ka, ganun di ba gagawin nila sa'yo? Palagay mo lang. Hindi ko alam dahil may sinaksak na silang babae. Yeah. And what time was this? Nung nangyari sa'yo ito? That was 12:15 a.m. In the morning? Yes, madaling araw yun. Pero nabanggit din yata na may hakbang kang gagawin para sa pangyayaring ito. Na-report mo ba sa pulisya to? O tinanggap ba ng pulisya to? Ano ba ginawa ng pulis sa mga akusasyon na sinasabi mo sa kanila? Sa mga nangyari sa'yo? Ni-report ko lang sa pulis, tas tinanong sa akin, namumukaan mo ba? Oo, namumukaan ko. Isang dispatcher, may trabaho na nga, pero kailangan pa siya mang-hold up. Tapos yung mga nagtitinda ng VCD na pornographic. Sabi nilang ganon ay parang alam na nila. Kasi matagal na raw, marami na daw patong-patong na yung cases nila. So sinasabi mo ngayon na hindi na sila nabibigla dyan dahil parang pang-ordinary na pangyayari yan araw-araw? Oo, pero hindi nila mahuli yung iba kasi marami. Dahil marami sila? Oo. Yung plano mong rumesback daw, totoo ba yan? Hindi naman ako pwede rumesback dahil wala naman akong power, wala akong authority. All I can do is help. Get help from media, from policemen, from the intelligence division. Para hindi nangyari sa mga ibang tao? Maraming kulang doon. Unang-una, yung ilaw. Yung ilaw, lagay sila ng lagay, nauubos ang pondo ng pamahalaan ng Baclaran dahil sa kanila, dahil binabasag ng binabasag. So talagang ginugulo nila. Anong gusto mo maging ending ng istorya nito sa pangyayari mo? Ending, ang napag-usapan namin ng mga pulis ay kailangan daw talaga mas malaki yung force nila, and then kailangan tingnan kung ano yung gagawin nilang move dahil meron na dung nabaril na pulis. Kailangan mas intelligent yung kanilang pagpigil ng krimen doon. Ano pa ba? At sabi nila, kailangan maalis daw talaga yung pornographic VCDs doon, yung mga vendors doon. Dahil raid sila ng raid, hindi daw parang hindi maubos-ubos. Or in short, habang hindi ginagawa ng pulis yan, huwag mo na kayo pupunta ron. Dahil delikado. Is that what you're saying right now? Oo. Siyempre, yung mga tao pwede raw sumakay dito sa may ending ng LRT sa may Baclaran Station. Huwag na daw dun sumakay kasi marami na talaga nangyayari. Okay. Maraming salamat. Alam, makakatulong yung impormasyon nyo sa ibang tao sa pangyayari sa'yo. At sana may magawa ang pulis para sa mga nangyari sana. Sa madaling panahon. Sa madaling panahon. Maraming salamat, Lady Dian. Maraming ding salamat sa S-Files. Oo, palagi naman. Okay. Yan po mga kaibigan ang istorya ni Lady Dian sa pangyayari sa Baclaran. Pero ito mas magandang istorya.
turn over natin sa tatlo nating kasama. Nandun, Kuya. Hindi ka kasali dito, Mayor. Thank you, Lady Diane, sa iyong pagtiwala. Kay Joey Boy. Yes, at dahil Abril ngayon, marami tayong mga birthday celebrants. Unang-una na, si Vice Mayor Anjo Illana. Happy birthday. Ang Pipay ko, happy birthday din. Advance happy birthday kay Christine Jacob at kay Maru Soto ng Itbulaga. Ito pa. Kuya Albert Abad, happy birthday. Nadia Montenegro, belated happy birthday. On Sunday, kita-kita tayo sa Cebu. Hoy. Tutukan niyo po yung mall show namin sa SM Cebu sa darating na Sabado, April 30. May 1 naman po sa Grand Kapuso Fans Day sa Cebu Sports Complex. Attention.